Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Kung sa bagay malaki ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Now, basahin din po natin ang verses 10 and 11. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw, lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Godliness with contentment. Matuto po tayong masiyahan. Yan po ang pinapayo ng Biblia sa atin. At alam po ninyo, ang ugat po ng lahat ng kasamaan ay tinutukoy din ng Biblia. Naririyan po sa verse 10, yung tinatawag na pag-ibig sa salapi. At dahil dito, maraming tao pong nahuhulog sa tukso, nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring, magtutulak sa kamatayan at kapahamakan. Yun po ang sinasabi ng verse 9. At sa verse 10, marami pong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yan po ang kinahihinatnan ng mga tao pong labis na nahuhumaling po sa salapi. Kaya alam nyo po, may isa pong makasanlibutan na eksperto. Ang payo niya, kung gusto mo na ikaw ay mabilis na yumaman, kailangan mo lamang yung isang attitude. Ano po yun? Ang advice niya, dapat huwag kang makontento sa buhay. Kita po ninyo, magpayo ang sanlibutan, mapapahamak talaga. Pero alam niyo po, ang Biblia, ang itinuturo po ay dapat po matutunan natin yung godliness with contentment. Matuto tayong masiyahan. Sabi po rito sa verse 7 and 8. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. So, baliktad po, magkalaban po yan, yung godliness with contentment versus love of money. Kaya mahalaga makita mo ito, kapatid. So, kung sakaling ikaw ay yumaman at ako'y naniniwala, lahat tayo pagpapalain ng Panginoon. Ang attitude natin towards riches ay dapat ganito. Mababasa po natin sa verses 17 and 19. Sabi po rito, ituro mo sa mayayaman, huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Now, basahin din natin yung verse 18. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Verse 19, sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. So ito po dapat ang attitude natin towards riches. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag tayong aasa sa kayamanan, sa ating mga ipon, sa ating bank account. Sabi ng Biblia, malinaw, umasa tayo sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. So malinaw, ang Diyos hindi maramot. At gustong-gusto ko po yung ginamit na salita dito, masaganang nagbibigay upang tayo'y masiyahan. Gusto rin ng Diyos na ma-enjoy po natin ang buhay na ito. At ang sabi rito, gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa. Doon daw po tayo dapat magpakayaman at maging bukas palad at matulungin sa kapwa. So, pag ganun po ang attitude natin towards riches, ito po ang magiging resulta. Makakapag-impok tayo para sa matatag na hinaharap. Magiging maganda po yung ating kinabukasan. At higit sa lahat, sabi po rito, ay makakamtan natin yung tunay na buhay. Napaisip po ako dito sa bahagi na ito nung verse 19 Kasi naisip ko, meron bang fake na buhay? Meron po. Kasi totoo nga yun Pwedeng mayaman ka, pero malungkot ka, hindi ka makatulog sa gabi, marami kang ari-arian, pero marami ka ring bayarin, kaya labis yung iyong pag-aalala. So, hindi po tunay na buhay yun. Ang tunay na buhay na ipinapangako ng Diyos ay meron po tayong kapayapaan. At alam natin na ang Diyos
tunay na nagpapala sa ating buhay at hindi tayo alipin ng mga bagay na nagpapahirap sa atin. Totoo po yung sinasabi ng Biblia, merong tunay na buhay. Kaya kung ikaw hindi makatulog dahil kinabukasan, alam mo, ang dami mong utang, ang dami mong bayarin, although masagana ka, marami kang ari-arian, nakakalungkot po yun. Hindi po yun ang tunay na buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, ang solution po, let us pursue godliness with contentment. Sabi sa verses 7 and 8, maging simple tayo sa pamumuhay. Masiyahan tayo kung ano yung meron tayo. Ano po? At ang sabi sa verse 11, mamuhay tayo ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, may pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. So ito po yung mga bagay na totoong kayamanan natin. Ano po? At pagka ipinamuhay po natin itong mga virtues na ito, tunay nga po na sa buhay na ito, mararanasan natin ang Diyos na nagpapala sa ating buhay at hindi ka magkukulang. Kasi ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa paalala ngayong umaga. Kung ang mundo ay labis silang nahuhumaling sa salapi, salamat, kami tinuturuan mong masiyahan. Yung pong godliness with contentment ay dapat naming ipamuhay upang taglayin namin yung tunay na buhay na ipinangako mo sa amin. Salamat, Panginoon. Yan ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.